Alam mo ba kung paano mananagot ang bartender? Kung patuloy siyang nagbigay ng alak sa taong lasing na, tapos nagkasakit, namatay, o gumawa ng krimen ang taong yon. May nagsasabi na dapat managot ang mga hukom na nagpapapalaya ng mararahas na kriminal kung uulit sila ng krimen, gaya ng pumatay kay Irina Zarutska. At literal na daan-daan ang mga ganyang halimbawa. Palaki ng palaki ang folder ko ng mga walang kwentang desisyon mula sa mga woke na hukom. Plano kong gumawa ng sariling lingguhang segment para dyan. Gamit ang parehong lohika. May ilang tao na ngayon ay nagsasabi na ang mga kabataan natin ay nilalaso ng isipan sa mga ideolohiyang hindi talaga tugma at halos kriminal, na nagiging dahilan para gumawa sila ng mga krimen. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng kaanting konteksto. Noong Agosto 2024-25 aktivista ang sumugod sa pabrika malapit sa Bristol gamit ang lumang prison van papasok sa compound. Binagsak nila ang mahigit 12 military drones at IT infrastructure na nagdulot ng 1.2 bilyong pounds na pinsala. Malaking halaga ito. Gumastos tayo ng 10 bilyong pounds sa pabahay ng illegal na migrante na nagdudulot ng problema. Pero nagdulot sila ng 10% ng ganoong pinsala sa ilang minuto lang. Sa gitna ng komprontasyon, nabalyan ng gulugod ng isang police sergeant, si aktivistang Samuel Corner, gamit ang maso. Nakapanood ako ng video tungkol dito dati, pero hindi ko na ito mahanap na yon. Pero may screenshot tayo na available. Tingnan mo ito. Ito yung taong yon, aktivista, kunyari aktivista. Isang pro-Palestinian na aktivista. Dati manggugulo lang siya pero ngayon, kriminal na siya, gaya na nakikita ninyo. Noong Hulyo 2020, matapos ang pagsalakay sa Bristol Factory at RAF Base, idineklara ng pamahalaang British na teroristang organisasyon ang Palestine Action sa ilalim ng Terrorism Act. Noong Mayo 2026 matapos ang muling paglilitis, 4 na pangunahing aktivista, si Charlotte Head, ang batang babaeng ito, si Samuel Corner, at ang lalaking may hawak na maso. Pati mga aktivistang kaliwa at woke online ay tinatanggi ito. Sinasabing nadulas lang siya at payong lang ang hawak niya. Nakapanood ako ng video, hindi ko na ito mahanap. Hindi ko nakita ang mismong video kung saan kinuha ang screenshot na ito. Pero may napanood akong kapareho kung saan biglang nagwala ang galit na woke na baliw at naghagis ng maso. Hindi na kailangan sabihin pa, yung pulis na babae. Hayaan mong bigyan ko siya ng tamang pagkilala dahil karapat-dapat siyang mabanggit. Si Sargento Kate Evans ay nagtamo ng bali sa kanyang gulugod, bali sa lumbar spine. Hindi siya nakapagtrabaho ng ilang buwan at iniwan siyang may matinding sakit. Ayo sa ulat, patuloy siyang ginagamot at inilarawan ang matinding emosyonal na trauma na naranasan niya. Sige, noong Hunyo 2026 gumawa ng kasaysayan si Hukom Jeremy Johnson nang ituring niyang kaugnay sa terorismo ang krimen at nagbigay ng mabigat na sentensya sa kulungan. Si Samuel Corner ay hinatulan ng 7 taon at 8 buwan, habang ang 3 pa ay nakatanggap ng 4 na taon at 8 buwan hanggang 5 taon na sentensya. Balikan natin ang babaeng ito. Bakit ko nga ba sinimula ng video ko ng ganon? At bakit ko iniisip na ang mga taong nagtutulak sa mga ito na gumawa ng krimen ay dapat ding managot, katulad ng isang pabaya na bartender? Dahil tingnan mo ang babaeng ito, makikita mo na marami kang masasabi based sa kanyang hairstyle at kulay ng kanyang buhok. Pero duda ako na isa siyang iskolar tungkol sa sigalot sa gitnang silangan. Duda ako na marami siyang alam tungkol sa sigalot maliban sa propaganda na naririnig niya. Karamihan ay woke at kaliwang propaganda mula sa mga taong ito. Naiintindihan ko rin na pwedeng baliktarin ang sitwasyon laban sa atin. Alam ko na may manipis na hangganan sa pagitan ng pagbibigay ng opinyong politikal at pagpasok sa marahas na aksyon. Dahil maraming nagsasabi, Haris Sultan, natugma ang marami sa sinasabi mo sa pananaw ng kanan o konserbatibo. At ang mga matitinding elemento ng mga grupong yon ay maaring magsimulang magrayot. Ibig bang sabihin ito, dapat ka naming arestuhin? Hindi mo ako maririnig na kinukonsinti ang ganong asal. Sa katunayan, paulit-ulit kong sinabi na mali sa moralidad ang pagrayot. At hindi ko lang yon sinasabi dahil ayokong mapahamak, kahit na maaring bahagi yon ng aking pag-iisip. Pero hindi yon ang sinasabi ko. Palagi kong sinasabi na mali ang mga nangyari sa Southampton matapos ang pagpatay kay Henry Noakes sa Belfast, pati ang tangkang pagputol ng ulo ng Sudanese na migrante sa isang Scottish na lalaki sa island sa Belfast. Sa tingin ko,
Estratehikong mali yon dahil binibigyan ito ng dahilan sina Keir Starmer na idiin tayo at sabing kasalanan ng far-right, tinatanggal ang bisa ng ating mga hinaing, mga alalahanin at mga lehitimong punto. Kaya nga hindi ninyo ko makikitang sumusuporta sa kanila. Pero tingnan ninyo ang ginagawa ng kaliwa dito. Ang kaliwa ay ginugol ang nakaraang 24 na oras na walang tigil at walang pagod na kinukuwestiyon ang desisyon ng mga hukom, nagrereklamo at umiiyak tungkol dito. Tingnan ninyo ito. 3 sa 4 ay hindi umatake sa pulis. At napatunayan ding walang intensyon ng karahasan ang lahat. Ang tanging kahihiyan dito ay ang kasinungalingang ginagamit mo para bigyan katwiran ng mali ng hustisya at paggamit ng mga batas kontra terorismo. Para bigyan katwiran ng pagkakasangkot ng gobyerno mo sa henosidyo. Kaya sinasabi nila na ang mga tao ito na pumasok sa isang mahigpit na binabantayang pasilidad ng gobyerno ay nagdulot ng pinsalang kriminal na nagkakahalaga ng 1.2 bilyong libra. At isa sa kanila ay halos napilayan ng isang pulis. Ang mga taong ito ay inosente. Hindi sila nararapat makulong. Bilanggo sila ng konsensya habang tinatangkang iligtas ang isang lahi sa paglipol. Hindi ko ito binabaluktot. Ito mismo ang nakita kong paulit-ulit na inuulit ang 12-12 ng mga aktivistang personalidad na kaliwa ang paniniwala. Malinaw, kung hindi ka bulag sa iyong dogma, sa iyong naratibo o sa iyong ideological na posisyon, malinaw na makikita mong ito ay kriminal. Itong 5 aktivista, pero 5 lang ang kinasuhan. Itong 5 manggugulo, hindi naman talaga nagwawala. Ano ba ang tamang salita? Sasabihin kong nagsagawa sila ng panimitik. Pinalalaganap nila na pwedeng pumasok ng iligal, magdulot ng pinsala na babayaran ng nagbabayad ng buwis, at hindi dapat maparusahan o makulong. Dapat walang maging konsekwensya sa mga ginagawa mo. Iba talaga ito sa ginagawa namin. Kaya nga ako ay nagbumungkahi na dapat managot ang mga taong ito. Tingnan mo ang loko na ito, Zach Palensky. Hindi ko alam kung anong problema niya. Tingnan mo siya. Sabi niya, masakit makita ang 4 na kabataang nakakulong dahil sa direktang aksyon laban sa tagapagsuplay ng armas sa Israel na para bang normal ang pumasok sa pasilidad, manira ng ari-arian at mapilayan ang isang pulis. Mga taon sa kulungan dahil sa protesta para iligtas buhay sa Gaza. Ito ay malinaw na maling paglalarawan ng mga pangyayari na tinawag pang terorismo. Kahit wala namang huradong nagkondena sa kanila tungkol dito. Nagtatago sila sa likod ng teknikalidad na hindi ko nga maintindihan. At sa totoo lang, hindi rin ako interesado doon. Ang mahalaga sa akin ay harapin ng mga taong ito ang mga konsekwensya ng kanilang mga ginawa dahil hindi ko magawa yon. Kaya tingnan mo ito. Tingnan mo itong mapagkunwaring Islamista na si Mehdi Hasan. Siya rin ay nagbibigay katwiran dito. Kaya nag-tweet lang ako, sinabi ko na pumasok pa rin sila sa pasilidad. Kung 3 lang sa 4 na tao, kung 1 lang sa 4 na tao ang talagang manakit ng pulis, ibig sabihin hindi sila dapat makulong. Ibig sabihin, wala sa kanila ang dapat makulong. Wala namang lohika doon. Pero kung hindi naman pala ito krimen, bakit hindi mo gawin sa susunod, Mehdi? Oh, bakit hindi mo gawin? Kung hindi krimen ang ilegal na pagpasok sa pasilidad, bakit hindi nalang gawin ng lahat? Pero duwag sila. Pinapagawalan nila sa iba. Ayaw nilang sila mismo ang gumawa. Hindi tulad nila, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong sumali o gumawa ng kaguluhan. Wala kayong makukuha dyan. Ito ang ating estratehikong posisyon, kaya paulit-ulit na sinasabi ni na Rupert Lowe at Tommy Robinson, pati ako, ang parehong bagay. Mayroon tayong pagkakataon para baguhin ang takbo ng mga bagay. Maaring ito na ang huling sayaw ng lipon ng Brito na kilala natin, ang eleksyon sa 2028 o 2029. Maaring ito na ang huling sayaw. Nasa atin pa ang pagkakataong niyang ngayon, kaya hindi mahalagang kaguluhan, kundi ang mga protesta. Dagdag pa rito, maraming tao ang nagprotesta kahapon. Tingnan mo ito. Nangyari ito sa UK. May mga protesta na nagaganap sa buong UK. Pasensya na, hindi ko na mabilang ang mga krimeng kinasasangkutan ng mga migranteng ito. Lumabas ang mga makabayan sa Sheffield, Brighton, Liverpool, Maidstone at iba pang lugar. At tutiyan mga pare, nakakatakot para sa mga politiko sa buong establishmento ng Britanya. Mas nakakatakot sa kanila yon kaysa sa mga nagrarayot dahil nagiging lehitimo sila. Sinasabi nila, kita nyo, sabi namin barbaro sila. Alam nyo, ang mga to ay panganib sa lipunan. Kaya naman, ito ang dahilan kung bakit tunay naming tinututulan yan.
Pero nakikita mo ba ang pagkakaiba? Nakikita mo ba ang pagkakaiba? Kaya sinasabi ko, tulad ng bartender, na nagsisilbi ng alak sa lasing at pwedeng managot, ganun din dapat ang mga taong ito. Tingnan mo. Dito, iisa lang ang Muslim na kabataan, yung babae. Sandali, ipapakita ko. Isa pang sakit ng kanduranin ay delusyon ng kadakilaan. Yung maling akala na mahalaga ka at gumagawa ng dakilang bagay. Ako rin, gumagawa ako ng dakilang bagay. Ginagampanan ko ang papel sa pagsalba ng kanluraning sibilisasyon. Hindi dahil sa dalisay na moral na paninindigan, kundi dahil sa may karaniwang kaaway ako. Yung mga taong binabalaan ko kayo tungkol sa kanila ay gustong patayin ako. May 13 bansang Muslim na bawal akong puntahan, pati sa sarili kong bansa, Pakistan. Kung sa sandaling lumapag ako sa Pakistan, malamang ilinchihin ako ng mga tao. O kung papalarin ako, aarestuhin ako ng pulis at hindi na ako makakalabas. Mayroong daan-daang bilanggo ng Budi na nabubulok sa Pakistan. Marami sa kanila. Kaya ayokong maging ganoon din ang kanluran. Ano ba talaga ang gusto ng mga taong ito? Ano ang gusto ng dalagang ito? Ano ang iniisip niya? Tulad ng sabi ko, wala siyang alam sa sigalot. Hindi siya eksperto o propesor. Isa lang siyang ordinaryong tao. Pero palagi niyang naririnig ang propaganda ng malalayong kaliwa, woke na kaliwang baliw, at mga Islamistang tulad ni Mehdi Hasan na sinasabing may genocide. Nasaan ang konsensya mo? Tumindig ka. Laban para sa Gaza. Kalokohan ito. Gusto at hinikayat ng mga taong ito ang karahasan. Ang mga taong ito ay nire-radikalisa ang ating kabataan gamit ang mga banyagan mapanirang ideolohiya tulad ng Islamismo o komunismo. At kapag sinimulan mong pakialaman ang mga pangunahing pagpapahalaga na humubog sa iyong lipunan sa loob ng maraming siglo, kapag sinimulan mong pakialaman ang mga ito, kailangan mong muling tukuyin ang mga patakaran ng pakikisalamuha o ang mga patakaran ng laro na hanggang ngayon ay ginagawa ng kaliwa. Nagigising na ang kanan, malayo pa sa kung saan tayo dapat naroroon. Pero nagigising na ang kanan. Tama na rin natutukoy ang problema. Ibig sabihin, mga banyagang mapanyarang ideolohiya tulad ng Islamismo o komunismo. At tayo, ang lakas natin ay kailangan nating balikan ang ating mga lakas, ang ating mga pangunahing lakas. Dahil sinusubukan nating panatilihin ang lipunang kanduranin at sibilisasyong kanduranin at ang mismo mga pagpapahalaga na nagbigay daan sa kanduranin bilang pinakadakilang sibilisasyon. Kaya kailangan nating balikan ang ating matitibay na pagpapahalaga tulad ng malayang pagpapahayag, pagbatikos sa relihiyon at ideya, mahigpit na pagpapatupad ng isang batas, walang equity o DEI at meritokrasya. Ito ang pangunahing pagpapahalagang kanluranin na binago at pinakialaman ng kaliwa. Kaya, pare.